All right, so warm welcome to everyone. Welcome to Christ Great Commission Fellowship. So, ang ating theme for the month again is knowing your Bible fully well. So, last week tapos na tayo sa what is the Bible at yung how the Bible came to be. All right, so yun natin mga tinapik na karaan. And so today, March 24th, canonization and translation of the Bible, of the scripture. So ipapaliwanag ko ito kasi foundational knowledge and understanding nyo ito when you are reading the Bible. Alam nyo yung binabasa nyo, naiintindihan nyo ang punot dulo ng inyong binabasa at ng inyong pinaniniwalaan. Alright, bakit mo babasahin ang isang bagay na hindi mo naman naiintindihan at hindi mo alam kung totoo o tama ba ito? So iba yung alam mo, ano? Okay? So ikukwento ko sa inyo nung nakaraan kinuwento ko yung bahagyang kasaysayan kung paano nagsimula ang Biblia, kung paano tayo nagkaroon, paano sinulat ang Biblia ng mga tao. Okay? Ngayon, ipapaliwanag ko naman sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung kasaysayan, yung history, kung papaano naging Biblia ang Biblia. So, sundan nyo ito sapagkat ito ay foundational teaching. Hindi ito madalas naririnig sa mga simbahan dahil para kayo nag-aral sa Bible school nito. No? Kapag ito ay talagang tinanim nyo sa inyong puso. So, ang topic natin today, Scripture Canonization and Translations. Yan muna ang didiscuss ko sa atin ngayon. Alright, so babasahin natin ang 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21 sa NLT o New Living Translation Bible. So, ang sabi dyan, above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet's own understanding or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. So they were moved by the Holy Spirit and then they spoke from God. So, itong mga to, nagsalita ito kasi nung unang panahon, hindi pa uso ang pagsusulat masyado. In fact, ang writing style nila, hindi letter, hindi alphabets. Sabi ko nung nakaraan nga sa inyo, pictograph. Mga picture-picture. No? Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. So madalas noong unang araw, kwento-kwento lang, usap-usap lang, sabi ni Lord. Ito ang sabi ng Panginoon, thus says the Lord. Kaya nababasa sa Bible, nakalagay, thus says the Lord. Sabi ng Panginoon, yan ang mga wika ng mga propeta. Kasi nung araw, hindi uso yung mga alphabets, kundi pictographs lang. Ano ba itong pictograph? Bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa lang, may naiibigang babae, yung isang binata. Alright? Paano niya ipapaalam sa parents niya na paano siya susulat sa parents niya na may minamahal siya? Okay? Susulat siya sa bato, uukit siya sa bato ng itsura ng babae, mukha ng babae na may mahabang buhok. Nakukuha nyo? Alam na kagad nila na may girl itong anak ko. Ano? Ganon sila pictographs ang kanilang mga lingwahe. Okay? So yung mga sulat ng unang panahon nagsimula sa mga ganon hanggang sa naging letters. Okay? Halimbawa, mayroon na akong kinita ngayong araw na to. Paano nila ipapahayag yun? No? Sa sulat. Picture ng coin, ng pera. Okay? Susulatin nila yon, ano? So, ganon. Pictographs. So, lahat ng mga sinasabi nila, hindi nagsimula agad sa panulat. Nagsimula yan, they spoke from God. They were moved by the Holy Spirit. Ganon yon. Hanggang yung mga sinabi nila nakitang nangyari, sumunod noon, naging ano na yon, word of mouth, pasa-pasa na yun sa mga bahay, sa mga community, hanggang naging doktrina na, naging sistema na nung unang panahon, hanggang nung mauso ang pagsusulat, saka na nila isinulat yung mga sinabi ng Panginoon. So these prophets were moved by the Holy Spirit. Ngayon, babasahin natin to sa Tagalog
And I would like you to read this. Sabay-sabay nating basahin. Okay? Ikalawang Pedro 1:20 hanggang 21. Ready? Begin. Higit sa lahat, dapat ninyong malaman na walang propesya ng kasulatan na nahayag dahil sa pansariling pagpapakahulugan ng sinuman, sapagkat walang propesyang dumating kailanman na nagbuhat sa kalooban ng tao, sa halip, nagsalita ang mga tao ng mga bagay na galing sa Diyos, nang sila'y magpahayag sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Linaw sa Tagalog. No need to explain. Ganon, ano? So, simulan natin sa comparison ng Biblia Biblia natin sa Biblia ng mga sinaunang panahon. Paano ba yung Biblia nung unang panahon? Ang tinutukoy kong unang panahon dito ay around 1,000 years before Christ. Ano ba yung Bible nila? Doon nanggaling yung Bible natin eh. How do our English Old Testament Bibles compare with the original Jewish Hebrew Bible? So ganito yan, ang ating Bible, ganyan, book, NIV ang pinaka-usong-uso ngayon, no? Bukod sa King James Version, ganyan natin Bible. Ang Bible nila ay rolyo-rolyo. Sa Tagalog, rolyo. Sa English ay scroll. Hanggang ngayon, meron yan. Yan, naka-museum yan. Kinuhanan ko talaga yung actual na picture ng bawat book ng Tanakh. No? So, bawat isang rolyo, isang book. Okay? Isang book. So, bawat isang rolyo. Kaya madami. No? Madami yan. Ganon. So, sunod-sunod yan. Nangyari na lang sa Bible natin, pinagsama-sama na lang yan, kaya naging isang makapal na libro. Kalain mo yon, ano? Malaking tipid, ano? Samantalang, sa kanila noon, ang dami nilang hahakutin. Pakibitbit niya yung iba. So ngayon, nagkaroon na rin sila ng ganyang Bible, katulad sa atin. Tanakh, ang pangalan sa Bible nila. Bible sa atin, sa kanila ay Tanakh, the Jewish Bible. Okay, tinuro kong tunuran. So meron din silang Hebrew to English translation. Sa isang side dito, Hebrew, sa kabilang side, English. Okay? Sa atin, ang tawag niyan ay Diglot Bible. Diglot Bible. English, Tagalog. Alright? So, ganon, ano? So, ganito yung itsura ng libro nila. Nagsisimula sa likod. Ang lipat, papaganon. Papaganon. Kasi pabaliktad yung basa nila, papunta doon eh. Ang sulat nila, papaganon eh. Hindi ka mukha sa atin. Mula left to right, sa kanila sulat mula right to left. Kaya ang basa nila, mula right to left. Kaya ang buklat ng libro nila, ganon. Yung nakasulat na yan, yung tatlong nakasulat na yan, yan yung Torah, Nivim, at saka Ketuvim. Okay, yung tinuro ko nung dati. So, bibigyan ko yan ng konting panahon ngayon. So, ang Bible ay parang library. It's a library of books. Ang sabi nila, Biblos, ang isa sa mga salitang ginamit ng unang panahon, ang ibig sabihin ng Biblos ay books, library of books. So, yan yung mga books na yan, ano? Merong law, books of the law, historical books, poetical books, at saka prophetical books, mga major prophets and minor prophets. Naka-arrange yung Bible natin sa ganon, ano? Sa table of contents. So, ito yung areglo ng Bible natin ngayon, yung law, history, poetry, and prophets. So yung law, ito yung mga teachings na sinusundan ng mga Hudyo, yung Genesis, Exodus, Leviticus. Ang tawag nila dito ay the book of teachings ni Yahweh. No? Mga utos ni Yahweh. Mga batas, dyan galing yan. Ten Commandments, dyan galing yan. Genesis. Ano? Then yung historical books nila, yung mga nangyari sa Israel, mula sa Book of Joshua, Judges, Ruth, Samuel, lahat ng yan. Kwento ng Israel yan mula noong 1,500 years hanggang nung si Jesus Christ ay dumating. Yung mga poetical books, kaya may mga rhyme, no? Alam niyo na yon, yung mga Book of Job, yung Book of Psalms, Proverbs, poetry kasi yan. Poem yung mga yan. Ano? Ecclesiastes, Song of Solomon, ano? Tapos yung mga prophets, dalawang klase yung mga prophets. Major prophets at saka minor prophets. Yung 5 major prophets, sina Isaiah, Jeremiah, Lamentations, kaya tinawag na major kasi mahahaba yung mga sulat nila.
No, maraming chapters and verses. Yung minor prophets ko, konti lang ang chapter. May iikling books lang yon. So, kaya tinawag na minor prophets. Na ito yung areglo sa atin. Sa English, inareglo na lang yan ng ganon. Ang original Jewish Tanakh ay hindi ganon. No? Hindi ganon ang kasanayan ng mga Hebreyo. Ganito, sa Tanakh, 3 lang ang division. Sa atin, 4 ang division. No? Sa kanila, 3. Teachings, prophets, and writings. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yung sinabi kong nakasulat sa likod ng libro nila. Okay? So, grouped into 3 categories. So, ano-ano yon? So, yung Torah, katulad ng ating law, no? Yung Nevi'im, wala silang history. Yung Nevi'im, puro mga prophets yon, no? Yung former prophets, 3 libro, 1, 2, 3, 4. Yung 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1 libro lang yon pinagsama. Sa atin, sa English Bible, hiwalay na yon. Hiwalay na books. Okay? Yung latter prophets, ito yung mga prophets na mga huli na, no? Mga around 500 BC, before Christ. Ito na, itong mga sina Isaiah. Tapos yung the 12, yung mga 12 minor prophets, 1 libro lang sila lahat, 1 rolyo lang lahat yon. Yung mga Malakay, Haggai, Zephaniah, 1 rolyo lang yon. Hindi sila hiwa-hiwalay na books. Tapos yung Ketubim, yung mga writings, yung mga poetry, ayan, sama-sama sila. Mga 1st and 2nd Samuel, 1st, 2nd Chronicles, 1 book lang yon. Kaya pag kinumpara mo yung book nila ng Israel at saka book natin ng mga Christians, okay, 24 books lang yung sa kanila, 24 rolls, 24 lang na scrolls. Sa atin, 39 books kasi pinag-iwa-hiwalay yung 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles. Ganun lang yun, arrangement lang by category. Ano? So, pero lahat ng nakalagay doon, pareho lang ang mga books natin sa kanila. So, how can we know for sure that the books of the Old Testament are all there is from God? Paano natin malaman na ito bang mga 24 books na to? Ito bang mga 39 books na to? Ito lang ba talaga yon? Bakit 39? Baka naman may iba pang books na hindi lang kabilang. So, paano natin ma-sure na yung canonical books, ang tawag dyan ay canonical books, mga libro na tinangkilik na may authority from God na dapat paniwalaan at sundan ng tao, ay ito lang talaga yon. Bago tayo magtuloy, gusto ko mag-pray muna tayo saglit. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong pagpisan sa amin ngayong araw sapagkat ang katotohanan mo, ang karunungan mo, ang siya po naming sisilipin. Mahayag ka sa puso't buhay ng bawat isa sa amin para lumalim, tumatag, lumawak ang aming paglago at pagkakilala sa iyo. Ito po ang aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. So gusto nating ma-sure, amen, gusto nating ma-sure na ang binabasa nating Biblia ay sakto lang ito, tama ito, walang nawawalang Bible, walang nawawalang book na hindi natin alam, baka may sinasabi si God. Kasi sa YouTube ngayon, mayroon kang mababasa, mapapanood na may mga nakalagay doon, the lost books of the Bible. Nakakita na ng gano'n. Pag na-encounter niya yon, hindi totoo yon. Walang nalolost na book sa Bible. They were not included from the beginning pa lang. Hindi sila isinali for certain reasons na siyang aking isi-share sa inyo. Okay? So, bakit nasisiguro natin na ang 39 books, ang 24 books ng Tanakh, 39 books ng Christian Bible, ay ito lang talaga yon. Walang labis, walang kulang. Bakit? Number 1 na nakita ko, yung sinabi ni Jesus. Ito. Gusto kong basahin niyo ito. Christian, itong Old Testament lang, huwag natin isali yung New Testament. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung comparison ng Old Testament sa Tanakh. Kasi ang mga Hudyo, wala silang New Testament. They don't believe in the New Testament because they don't believe in Jesus Christ.
some Jews who believed in Jesus Christ would change from being Judaizers to become Christians. Magpapalit sila ng relihiyon para ma-include nila yung New Testament. So yan ang isa sa pagkakaiba ng Christian at saka Judaism. Ang Tanakh, walang New Testament. Ang Christianity ay merong New Testament. Na kinukumpara lang natin yung 39 books sa 24 books na Old Testament. Kasi wala pa tayo sa New Testament dito. Pag-uusapan pa lang natin ang Old Testament. Okay? Yung canonization ng Old Testament. So itong 39 books, Old Testament ba natin? At saka 24 books na Tanakh, Torah, Nevi'im, and Ketuvim ng mga Hudyo, ay ito lang ba yun? Bakit may mga ibang hindi nasali? Kasi marami pang books na hindi dito ibinilang. So, bakit? Number one reason ay itong babasahin natin na susulat mismo sa aklat ng Lucas 24:44. I'd like you to read this aloud or sabay-sabay tayo. All right? Ready? Begin. Then he said, "When I was with you before, I told you that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Ano-ano yon? Tatlo yung binanggit niya. Law, the prophets, and the Psalms. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nakuha nyo? Binanggit mismo. Explicitly, malinaw na binanggit ni Jesus. So, malinaw na si Jesus, ang tinuturo niya ay itong 24 books of the Tanakh lang. That law, the prophets, and the writings. Wala nang iba. So pag merong idadagdag na sinasabi nila the lost books of the Bible, hindi na totoo yun. Okay? Tandaan nyo itong verse na to ha. Madaling tandaan kasi 24:44 eh. Luke 24:44. The law, the prophets, sa Greek yan, kumbaga sa Hebrew yan, the Torah, the Nevi'im, and the Ketuvim. So kung binanggit yan, ito yung Bible na binabasa nila nung unang panahon. Amen ba? Okay. Baka may tanong kayo ha, just raise your question. Hindi ni sinali dyan yung Apocrypha. Okay, yung tinuro kong nakaraan. So, hindi binanggit ni Jesus ang Apocrypha na may mga errors. Hindi binanggit ni Jesus dyan ang alin? Ang pseudepigrapha. Naalala nyo na yung pseudepigrapha? Tandaan nyo itong mga terms na to ha. Hindi isinali Book of Enoch. Ang isa sa pinakapremyadong book dyan. Ang Book of Enoch, pseudepigrapha yan. No? Marami pang pseudepigrapha. Gospel of Mary, Gospel of Barnabas. Madami yan. At makikita nyo yan sa YouTube. Lahat ng yan ay pseudepigrapha. Ano ibig sabihin ng pseudepigrapha? False authorship. Yung sumulat, sinasabi niya na ako si Enoch, pero hindi naman talaga siya si Enoch. So nagsisinungaling siya. Pag sinabing pseudo, ito ay false. Okay? False, fake authorship. Kaya hindi isinali. Okay? So yan lang, Torah, Nevi'im, Ketuvim, the law, the prophets, and the writings. Okay? Ito yung poetry. Alright. Now, bakit mahalaga ito? Mahalaga ito dahil ganito. Ito ka. Yan, nasa gitna ka. No? Nasa gitna ka ng kadiliman, madilim. Ang iyong pagkakilala sa wala kang madilim ang iyong buhay. And then, nakilala mo si Jesus, nakilala mo si God. Tama ba? At si God pumasok sa iyong buhay. Tinanggap mo si Lord sa buhay mo. At naging pundasyon siya ng faith mo. Sumampalataya ka kay God. Pero, bakit ka sumasampalataya sa Diyos? Bakit mo nakilala? Gaano katotoo si God? Gaano katotoo si Jesus? Saan galing yung pinaniniwalaan mo? Anong pundasyon ng faith mo? Sa Bible. Alright. So, ang paniniwala mo ay nakapatong sa ilalim ng canonicity of Scripture. Yung tinatawag na the canon of Scriptures. Yung pagiging authoritative noong binabasa mong libro. Nasusundan natin?
na-develop ang faith natin ng lahat ng mga Kristiyano because of the book we read. Which book? The Tanakh or the Old Testament Bible, the Bible itself. Now, ano tong canon? Everybody say canon. Alright. Ang canon, ang salitang canon, galing ito sa Greek word ng ibig sabihin ay reed. Pag sinabing reed, alam niyo yung tape measure? Ha? Meron silang reed. Okay. Pahingi ako ng reed, may susukatin na kung gaano kahaba ito. Ganon ang ibig sabihin nun. Okay? Batayan. General, ano to? General law, rule, principle, criterion, standard, pattern, panukat, etc. Kung saan doon susukatin ang lahat ng mga nangyayari sa mundo sa pamamagitan nitong canon book na to, itong batayan na to. Ganon daw ang Bible. Now, para mapasok, mapabilang ka sa canon ng faith nung unang panahon, kinakailangan may standard na susundan yan. Pag naging canonical yung sinulat mo, i-recognize yun bilang authority. It is a word from God. Authority on your faith. Yan ang ibig sabihin ng canonical. Okay. So ngayon, paano kinanonize ang scripture? Paano nagsimula ang canonization of scripture? Alright? So ganito yan. Canonization is the process by which the books of the Bible were discovered as authoritative. So, na-discover na may iba to sa lahat ng binabasa ko, itong libro na to. Meron itong power, meron itong authority. Na-discover nilang ganon. Hindi ito basta kwento lang. Hindi ito basta historical book lang. Meron siyang power, meron siyang authority, at hindi isang tao lang nagsasabi niyan. Alright? Men did not canonize Scripture. Men simply recognize the authority of the books that God inspired. Now, alin ba dito sa mga writings na ito, sa mga manuscripts na ito, ang galing sa Diyos, alin dito ang hindi galing sa Diyos? Okay? Nagkaroon ng ganong pagpipili. Alright? So, ano yung criteria nung unang panahon sa canonicity ng scriptures? Pag sinabing canonicity, ito yung pagiging authoritative. Everybody say authoritative. Authoritative ng scripture, ibig sabihin na talagang meron itong authority para sundin mo. Okay? Magiging rule, yun yung. Alright? So, number 1. Walo ito. Number 1. Divine inspiration. Pakibasa nga, sabay-sabay. Ready, go. The authors claim to have received divine revelation or guidance, and their writings were seen as conveying God's message to humanity. So nung una, nagkiklaim ang mga prophets na sila daw ay nakakita ng vision kay God at sinabihan sila ng Panginoon, nakatanggap sila ng revelation at sinabi nila na ang Diyos ay may mensahe. Tapos, para ma-prove na ang sinabi nila ay talagang galing sa Diyos, hindi isang tao ang magpapatunay noon, ang buong community, ang lahat ng mga Israelites. Ngayon, anong magiging sukatan? Pag nangyari, ang sinabi ng propeta, o nga, galing sa Diyos. Pag hindi nangyari, bulaang propeta. Okay? Ganon yun. Ganon sinusukat yun. Uy, nangyari. Sinabi niya, thus says the Lord. Okay? Tas nangyari. Okay. Lahat. Okay. Maniniwala ba tayo? Lahat tayo, buong Israel? O sige, lahat tayo naniniwala kasi naranasan namin. Gumawa ng himala ang Panginoon sa magitan ni Propeta Moises. Doon nagsimula yun eh. Kay Prophet Moises eh. Lahat ng mga himala at sinasabi ni Moises nangyayari sa Israel. Kaya sunod lang sila ng sunod kay Moises. Kahit napunta na sila sa dagat, na corner na sila, walang matatawiran kasi may authority yung boses ni Moises. Yung salita ni Moises ay canonical, authoritative. No? Sunod lang ng sunod. Yung iba nagre-reklamo, mo kami dinala dito. Makukorner lang naman pala kami dito sa dagat. No? Lalo na nung hinati na ng Diyos ang Red Sea at nakatawid sila, lalo nang naging canonical, lalo nang naging authoritative ang
sinasabi ni Moises. Ganun nagsimula yon. Alright? Divine inspiration. All scriptures are inspired by God. Yan yung ibig sabihin. Pangalawa, pakibasa, prophetic authority. Ready? Go. Old Testament were written with prophets who were regarded as messengers of God. Their words and writings carried significant weight and authority within the Jewish community. Parehas lang ito doon sa divine authority, divine inspiration. No? Many of the books of the Old Testament were written by prophets who were regarded as messengers of God. Kinikilala sila bilang ito, nagsasalita ito buhat sa Diyos. At ang mga words nila at mga sinusulat nila ay agad tinatangkilik na may authority na kagad, canonical na kagad sa buong Jewish community. Hello? Ganun yon. Alright, pangatlo, community recognition. Ready? Begin. The recognition of the books as authoritative was a communal process. The Jewish community played a crucial role in acknowledging and accepting certain books as part of their sacred scripture. The books needed to resonate with the religious experiences, beliefs, and practices of the community. The books needed to resonate. Ang ibig sabihin nun, itong mga binabasa nilang libro, hindi siya basta babasahin na hindi nangyayari sa kanilang buhay. Pag sinabing resonate, nagkakatotoo sa kanilang buhay. Nangyayari ang mga sinasabi ng librong to. Now, itong 39 books na to, 24 books na Tanakh, nagre-resonate ito sa community ng mga Israelites. Kaya naging authoritative itong 39 books na to. Pang-apat, acknowledgement by later prophets. Later prophets acknowledged earlier prophets which added to the authority of the books. May mga, the later time, kasi mahabang panahon sinulat ang Bible eh. Ito ay umabot ng 1,000 years. From 1,500 BCE to 500 BCE. Tinuro ko yan, ano? Yung mga propeta nitong mga huli na, yung the 12 prophets, mga minor prophets, alright? Kino-confirm nila na itong mga mga naunang propeta sa amin ay totoo itong mga sinasabi nila, galing ito sa Diyos. Malaking tulong yon para maging authoritative ang Tanakh sa kanila. Amen ba? Panglima, pakibasa, religious leaders and scholars. Ready? Go. Religious leaders and scholars. The authority of the books was also influenced by the endorsement and acceptance of religious leaders, scholars, and influential figures within the Jewish community. Their expertise and discernment played a significant role in recognizing the books as authoritative. Yung expertise nila, their expertise and discernment played a significant role in recognizing the books as authoritative. No? So, bukod sa sarili nilang pananaw, no? Meron pang mga higher authorities katulad ng mga scholars, Jewish scholars, at saka mga high figures nila, mga religious leaders, at saka mga high priest nila, no? Kung ano yung sasabihin nila, nakakadagdag ito sa faith ng mga Hudyo. Kaya nung unang panahon pa lang na-establish na ang 39 books o 24 books ng Tanakh o 24 scrolls ng Tanakh na authoritative or canonical. Everybody say again, canonical means authoritative. Yes. Merong authority. Okay? Pang-anim, historical acceptance. No, humaba ng panahon, throughout time, the books of the Old Testament were widely accepted and used by the Jewish community over a period of 1,500 years. From 1,500 BCE until dumating si Jesus Christ, hanggang after pa nga na nandyan si Jesus. So, ang sabi dyan, alright, they were read, studied, and preserved. Everybody say preserved.
Ayan, kaya umabot sa atin ang Bible nila. Preserve sila. Kasi nagiging very precious treasure na ito sa kanila. Alright? Sa tagal ba naman yan? Ano na? 2,000 years hanggang kay Jesus Christ plus 1,500, 3,500 years. Itong mga writings na ito, buhay pa. So, ganun ka-precious ang Bible. So, kung wala kang Bible, wala kang precious treasure. The most precious treasure a person can ever have na antique sa kanyang buhay ay ang Biblia. Ang mga antique ay ano yan, very precious treasure yan. At ang pinakalumang antique na pwede mong tangkilikin at angkinin ay walang iba kundi ang Biblia. Because of that thought, nagkaroon ako ng idea kahit magkano pa yung Bible, no? Lalo na yung mga mamahali magandang Bible. Lalo na nung that was, gusto nangarap talaga, muntik na akong bumili ng 6,000 pesos na Bible. Wala lang akong makitang ganun na Bible dito. Kailangan orderin mo sa, sa Amazon o sa US. Kasi sabi ko, ganun pala, antique ito. Ang mga tao nga, pinagkakagastusan yung antique eh. No? Ano pa kaya ito? Na-preserve yan. They were read, they were studied, preserved by religious leaders and scholars. And the Jewish population, ganun siya katindi. Amen ba? Ganun kaganda ang Bible. Kaya magkaroon tayo ng Bible. Mahalin natin. Basahin natin. Alright. Now, pampito. Pakibasa. Ready? Go. The testimony of Jesus Christ. The Lord's acknowledgement of the three divisions of the Tanakh in Luke 24:44 is a very specific and strong witness of inspiration of the select Old Testament canon. Oo. Selected Old Testament canon, yung 39 books, 24 books, binanggit mismo sa Luke 24 verse 44. No? Very specific. Kaya, ito ang isa sa strongest reason ng canonicity. No? Okay. So, pangpito yan. Pangwalo, and the last. Pakibasa muli, the testimonies of the New Testament writers. Ready, begin. The testimonies of the New Testament writers, the apostles who wrote letters to the churches in the first century, have attested to the fulfillment of the prophecies on the coming of the Messiah in their time. Nung dumating si Jesus Christ, lahat ng nangyari, kinanap at naganap nung unang panahon nung kasama nila si Jesus, fulfillment daw talaga ito ng mga nasulat sa Tanakh. Na-prove talaga nila yon. Nasusundan natin. Kaya, yung pananampalataya nitong mga Hudyo na to na dati Tanakh, lumipat na tuloy kay Jesus Christ. Bagamat yung iba ayaw. Kaya naging Christian yung mga Hudyo. Nasusundan natin? Because instead of following the Old Testament law, they are now following the New Testament Yeshua, si Jesus. Okay? Meron siyang new law. Sabi ni Jesus Christ, ano yung law ni Jesus? No, na sino-summarize lahat ng law sa Old Testament? Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. It summarizes all the... May bagong utos na. So doon na nagsimula yon. Si Jesus Christ na ang susundan natin. No? Doon nagsimula. So, itong mga New Testament writers na to, sumulat ng John, Matthew, Mark, Luke, and John, sumulat ng mga epistles, Romans, sina Paul, sina Peter, itong mga sumulat na to, they attested doon sa during the first century of the fulfillment of everything that was prophesied in the Old Testament tungkol sa Messiah nangyari sa panahon nila nung dumating si Jesus Christ. At ito ang amazing dito. Kung hindi talaga si Jesus Christ ang totoong Messiah, ayon sa sinasabi ng mga Hudyo, at meron pang Messiahang dadating, wala nang lumabas na history. Kasi uso ng history. Nare-record dapat sa history yun na meron dumating na Jesus. Alam nyo ba, manood kayo ng YouTube, merong 5 Jesus na nagpakilala sa YouTube. 5 Jesus. Isa si Kibuloy doon. Isa na si Kibuloy. Lahat sila nagpakilala Jesus. 5 Jesus ito. May mga, may sa US, may taga-England, may Australiano ata,
may Pilipino, 5 sila nagpakilalang Jesus, pero walang nakagawa ng lahat ng nagawa ni Jesus. Amen? So, they were able to attest na itong Jesus na pinaniniwalaan ng mga apostoles nung unang panahon ng first century church ay totoong ito na lang talaga yung Jesus. Ito talaga yon. Mula sa kanyang pagkapanganak, hanggang sa kanyang buhay, sa kanyang pagkamatay, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, nababasa nila yun sa Old Testament. That's why itong nangyari kay Jesus ay living proof na totoo ang 39 books ng Tanakh, ng Old Testament at 24 books ng Tanakh. Amen ba? Ganon ang canonicity ng Old Testament. Alright? Now, how the New Testament canon develop? Paano nag-develop naman ang New Testament? Tapos na tayo sa Old Testament, paano naman na-develop ang New Testament? Kasi ang New Testament canon o yung pagiging authoritative ng lahat ng 27 books naman ito. 27 books ang New Testament. Ang pagiging authoritative naman ng 27 books, Matthew, Mark, Luke, and John, Romans, 1st and 2nd Corinthians, ay nakasalalay ito sa mga apostoles. Okay? Immediately, everybody say immediately. Immediately. Pagkasulat nila Pablo ng kanilang mga letters, mga epistles, tinangkilik na kagad ng mga first century believers na authoritative yon. Hindi na dadaan doon sa time na kinakailangan may prophet bang magpapatunay na authoritative ito. Over time, hindi ka bukas sa Old Testament na ang tagal, mahabang panahon. Sa New Testament, agad-agad. Yung sulat ni Apostol Pablo, Biblia na nila yon. Pag dumating sa kanila, ito may sulat ang ating apostol. Nakakulong siya ngayon, no? Pinipersecute siya, nakakulong, sumulat siya sa atin mula sa kulungan, Biblia na nila yun. Ganun na kaagad yun. So wala silang Biblia na, mga New Testament church. New Testament first century church. Now, kailan nagsimula? 33 AD, namatay si Jesus, muling nabuhay, umakyat sa langit. Amen ba? Alright. Pagdating ng ika-50 AD, nagsimula ng isulat ang New Testament. Ilang years? From 33 to 50? Ano nangyari? Ilang years yan? 17 years. Anong nangyari between nung umakyat si Jesus Christ sa langit at noong bumaba ang Holy Spirit sa Book of Acts, napuspos sila ng Holy Spirit, speaking in tongues sila. Sabi ni Jesus Christ, wait here ha, ilang araw, bababa ang Holy Spirit. Ayun na, bumaba na sa Acts chapter 2, ang Holy Spirit. Anong nangyari hanggang 50 AD? Ito na yung Book of Acts. Nangyari sa Book of Acts, puro lang sila preaching. Nasusundan nila yan? Wala pa silang New Testament Bible. Preaching. Ang pinakikinggan lang nila ay si Apostol Pablo, si Apostol James, si Apostol Peter, lahat ng mga apostoles, yung 12 apostles na nakasama ni Jesus. So, yun lang ang pinanggagalingan ng kanilang New Testament faith. Word of mouth ulit, wala pang writings. Pagdating ng after 17 years, 50 AD, nagsimula ng isulat ang mga books sa Bible. Alright? Ayan na. Nagsulat na sila. Okay? So, doon na nagsimula ang Christianity. Pagdating ng ika-223 AD, the Greek phrase, ta Biblia. Pakibanggit nga, ta Biblia. Ta Biblia. Ibig sabihin ay little books used by the Jews to refer to the Septuagint. Alam niyo yung Septuagint, yung tinuro ko nung nakaraan? Ano ibig sabihin ng Septuagint? Septua. Ano ibig sabihin nun? 70 scholars translate ang Old Testament, ang Tanakh Hebrew into Greek. Alright? From Hebrew to Greek. 70 scholars, actually 72 scholars. 6 scholars from each of the 12 tribes. Translate nila into Greek kasi nung unang panahon, uso na ang Greek at pawala na ang
Hebrew language. So, may mga mga kumbaga sa kanila, mga millennials nila, no? Yung mga lumang mga pananalita, hindi na masyadong naintindihan. Hindi na uso sa kanila yung datapwat. Wala nang datapwat sa kanila. Ang datapwat sa kanila ngayon ay ano na? Pero, Ilang pero? 6. six scholars per tribe. 12 tribes ang Israel. Okay, 72 scholars translated the Hebrew Tanakh into Greek. Ito ngayon tinatawag na Septuagint. Pag sinabing Septuagint, the Greek version of the Tanakh, translated by 70 scholars. Pagdating ng 223 AD, no, sinimulan na itong gamitin. The Greek phrase ta Biblia, used by the Jews to refer to the Septuagint, was now used by the apostles to refer to the New Testament. So ngayon, anong ibig sabihin na to? Yung dating Old Testament lang ang tinatawag na Biblia, pati ang New Testament tinatawag na din nilang Biblia. Alright? Now, so nagkaroon na, naidikit na ngayon ang New Testament sa Old Testament. Ayan ang kwento ng ating New Testament, Old Testament at New Testament. Kaya anong taon? 223 AD o CE. Okay? Now, mula 200 to 300 AD, dito na nag-flourish ng husto ang pagdami ng Christianity. Kaya lang, dumadami din ang mga namamatay. Kasi ito na yung dekada. Ano bang Tagalog sa 100 years? Siglo. Yan. Sa loob ng 100 taon, sobrang pinagmalupitan ang mga believers sa Biblia. Alright? Sino nagmalupit? Hulaan nyo kung sino. Mga nagmalupit. Mga Romano. Yung mga Kristiyano ngayon, sila din yon noon. Okay? Pinagmalupitan sila. They were martyred by the Romans. Nakita niyo yung nasa picture? Napalalaki natin, ha? Ayan. Familiar kayo sa lugar? Amphitheater. Alam niyo yung palabas na Gladiator? Panoorin yun. Totoong-totoo yun. Pinapakain sila sa mga leon, mga tigre. Sinusunog sila sa poste. Ayan, oh. Ayan, palakihin natin, ha. Kailan itinayo itong amphitheater na ito? 72 AD. Ito yung time na winasak na ng mga Romano ni Nero. Panahon nito ni Nero. Winasak na ni Nero ang temple sa Israel, ang Second Temple. At nagkalat na ang mga Israelites na wala na, bura na sa mapa ang Israel. At kailan nang bumalik ang Israel ulit bilang isang bansa? 44, kung di ako nagkakamali, more or less. 40s, 1940s. Pero walang Israel mula 70 AD. Grabe, ganun katagal walang Israel. Kaya nga, ang Israel ngayon, nung inokupay na nila ang Israel, babawiin na namin to. Kukunin na namin to. Galit na galit ang mga Palestino. Kaya ang mga Palestinians mula nung 1940s, no? Gera yan against Israel because inagaw ulit ni Israel ang lupain ng mga Palestino. Kaya walang katapusang gera yan hanggang ngayon. Galit na galit sila, pati mga Arabo, galit na galit sa mga Israelites. Nasusundan natin? Pero nung nawala ang Israel, nung AD 70, no? 2 years after that, itinayo ang amphitheater na ito. Kaninong amphitheater ito pangalan? Kay Flavian. Kaya tawag dyan ay Flavian Amphitheater. Manood kayo ng Gladiator. Yung itsura nun, yun talaga yun. Alright? Now, ayan, pinapakain ang mga Kristiyano nung unang panahon. Panahon ito ng matinding persecution sa mga Christians. Basta't believer ka, pag hindi mo tinatwa si Jesus Christ, buong pamilya mo ay dadalhin dito at pagpapalakpakan yung lahat ng
audience at mga tao noong unang panahon. Habang nilalapa at sinusunog yung mga kapwa nila lang. Amen? Now, alam niyo buhay pa yung lugar na yan ngayon. Alam niyo yung Colosseum? Isa ito sa destination ngayon sa Rome. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Yung Colosseum, pinupuntahan yan. Oh. Di ba, mga artista pumupunta dyan. Buhay pa yan hanggang ngayon mula 72 AD. Antik na yung lugar na yan. Yan. Nakikita niyo yung picture na yan? Ayan. Ang daming Kristiyanong inubos dyan. Okay? The Colosseum. Ano? So magandang puntahan ito kasi may kwento itong mga lugar na ito. So panahon ito ng persecution. Alright. So that's 200 to 300 AD. Pagdating ng 300 AD, eto na ang kwento ng Christianity. Na new modern Christianity dito na nagsimula. Naging emperor si Constantine at naging great emperor siya ng Rome. Nanalo siya sa lahat ng mga wars. Si Constantine the Great. At nung napanalunan niya lahat ng war, declare niya, mandatory sa ayaw niyo at sa gusto, magpapalit na tayo ng relihiyon. State religion. Ang state religion kasi nung unang araw sa Vatican at saka sa buong Roma ay paganism. So pinalitan ni Constantine the Great ang religion into Christianity. Walang nakapalag. Lahat ay sumunod. Bininyagan muna sa tubig ang lahat ng mga sundalo. Sunod. Kristiyano ka na. Okay? Lahat ang isisilang na sanggol, bibinyagan sa tubig, wisik-wisik, at doon na nagsimula ang binyag ng baby. Nasusundan natin? Ikaw ngayon ay Kristiyano na pag bininyagan ka sa tubig. Tatawagin ka ng anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay believer na kahit hindi ka pa believer talaga. Basta't nabinyagan ka. Alright, sapilitan, mandatory. So ngayon, dito na nagsimula ang Catholicism. Alright? Now, dahil nagsimula na ang Katolisismo, ano ang Biblia ang gagamitin nila? Ang Biblia nila, mga pagan books. So kailangan ma-establish nila kung anong Biblia ang gagamitin nila. Inutusan ngayon ang isang ang isang scholar sa Hebrew, Greek at saka Latin, si Saint Jerome. Siya ngayon ay pinatranslate sa kanya yung Septuagint, no, yung Old Testament Greek na translate ng 70 scholars nung lumang tipan, pinatranslate sa kanya into Latin kasi ang Latin nung unang panahon yun yung universal language. Kumbaga sa English ngayon, no? Number one, yan ang universal language, Latin ang universal language noon. So pinatranslate sa kanya, ito yung tinatawag na Vulgate o Biblia Vulgata. Pag sinabing Vulgate o Vulgata, ibig sabihin nito common language or lingwahe ng mga karaniwang tao, which became the only Catholic Bible for about 1,000 years or more than 1,000 years. From year 300 hanggang year 1500. Nasusundan natin yung kwento? So, kasama na doon yung Old Testament at New Testament. Dinesisyonan dito ngayon, eto na, dito pala. Ayan na. Biblia Sacra ang pangalan ng unang Catholic Bible, Latin Bible. Biblia Sacra Vulgate. Alright? So yan yon. May mga drawing pa, no? Artistic sila masyado. Okay. Pagdating ng ika-405 AD, eto na, ang New Testament ay idiniklara na 27 books, wala nang iba. Tinanggal nila ang Gospel of Barnabas, Gospel of Mary, Gospel of Judas, Gospel of, lahat ng mga gospel, tinanggal nila, maliban sa 3-4 na gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi nila sinabi. So, sino ang nag-canonize
nag-declare ng 27 books? Katoliko. Katoliko. Ito yung time, 400 AD, na isinilang ang simbahang Katoliko. Pero dinideclare ng simbahan na hindi. Nandiyan na ang Katoliko, panahon pa lang ni Jesus. Okay? Kaya si Peter daw ang kanilang Pope. At hindi na tinatanggap na si Constantine the Great. Pero historically, si Constantine the Great ang nagsimula ng simbahang Katoliko. Lahat ng mga binyag na yan at pag-declare ng Kristyanito, tuwang-tuwa ang mga Kristiyanong pinapatay nung unang panahon sa amphitheater, sa Colosseum. Tuwang-tuwa sila dahil hindi na sila makakaranas ng ganong martyrdom kasi nagpalit na ng relihiyon ang kanilang bayani. Okay? So ngayon, nag-flourish lalo ngayon ang mga Kristiyano. Meron na silang 27 Bible. Alright? So, lumakas ang faith nila, dumami sila. Actually, may nabasa pa akong isang panulat na ang nakalagay doon. Sobrang pumutok ng husto ang mga Kristiyano nung unang panahon. Umunlad ang mga bansa, etc. Alam niyo nangyari? Pagdating ng ika-500 AD, nagkaroon na ng Dark Ages. Tinuro ko ito nakaraan. The Dark Ages. I'd like you to read this. Pakibasa. Ready, begin. The Dark Ages. In relation to society, this is a period of tyranny and religious bloodshed between Muslims, Christians, and pagans, as well as among Christians themselves. Mga Muslims, they arrived mga 600 AD pa. Pero itong Dark Ages na to mula 500 hanggang 1500 AD, no? Masyado ang bloodshed dito. No? Patayan. Pag nanood kayo ng medieval movies, no? Ano yung mga yung 300, ano ba yun? Yung mga palabas na 300, Alexander, no? Na mga sundalo may mga krus sa kanilang ano, tas nakaputi silang kabayo nila, nakadamit ng puti, tapos may mga krus, no? Ito 'yon. Catholicism ito. So, masyado ang bloodshed dito. So, hindi ko na ikukwento. Ipakita ko sa inyo na ito'y talagang isa sa dahilan ba tinawag na Dark Ages ito. Masyadong patayan dito after this. And because of that, ang Bible na diniklara nila, itinabi. Bawal magpasa ng Bible ang mga tao. Para magkaroon ng one mind ang mga tao sa simbahan, kung ano yung iuutos at sasabihin ng pari, yun ang susundin. Para hindi magkakaroon ng debate-debate. Sunod lang kayo ng sunod. Pag umiba kayo, papatayin kayo. Ganun katindi yun. Kaya hindi uso ang Bible nung unang panahon. Nasusundan natin? Doon din nagsimula ang tinatawag na confession. Alam niyo ba yung confession? Sinong experience na pumasok sa confession? Taas ang kamay. Okay, anong origin, anong history ng confession? Ito ang history ng confession. Listen. Okay, listen. Ang history ng confession, ang pinakasimula niyan, ay hindi kumpisal na ikay nagkasala. Yan ay ikukumpisal mo sa pare kung anong nangyari sa'yo, sa lugar nyo, kasi doon, yan ang doon nila malalaman kung anong mga nangyayari sa community. Parang anong tawag dito? Yung sa military? Intel. Doon nila malalaman. Kaya ang mga pari nung unang panahon, maski nung panahon ni Rizal, kaya binabatikos ni Rizal sa kanyang mga aklat, no? Ang mga pari kasi mga Diyos ang mga pari noon mga bossing ganon 'yon. Nang panahong ito, dito nagsimula 'yon. Okay? Okay, sige, magbasa na lang kayo ng history. Marami naman yan sa Britannica at saka sa kwan Doon naman galing lahat yan. Sa YouTube, marami yan. Sa Google, i-Google nyo na lang. Anyway, Wikipedia, marami yan. Meron na rin magtanong kayo kay CC, magtanong kayo kay ChatGPT. Nandun na madami niya. So madali, hindi ko na kinakailangan yan. It's a public knowledge na kasi. Alright? Now, isa pang pinatutungkulan ng Dark Ages, so walang Bible.
Nandiyan ang Bible pero wala. Bukod pa sa ang Bible ay hindi na binabasa ng unang panahon kasi nung lumawak ng Christianity, pati sa Europa, sa Inglaterra, sa Asia, hindi naman Latin ang salita ng tao doon. Kamukha ngayon. Hindi naman English ang salita ng Pilipinas at saka ng mga Malaysians Di ba? Nakakaintindi sila ng konti. Pero magbasa ng Latino, ang mga Asyano at mga taga-England ay hindi nakakaintindi ng Latino. Kaya hindi binabasa ang Bible. Walang English Bible noon. Naintindihan natin? Okay? Kaya ang Bible ay nasaan? Nakatago. For 1,000 years, mula 500 hanggang, yan. There was no readable Bibles publicly available for reference and review. Kung ano yung sasabihin ng pare, sunod lang kayo. Ha? Kasi ang simbahan ang may control ng mga nangyayari sa bansa. Kaya very powerful ang simbahan. Pati mga kings nagbabaw sa simbahan. Ay ito din yung panahon, 500 AD. 400 to 500 AD, idiniklara ang tinatawag na belief sa purgatory. Ang mga tao naniwala doon kasi yun ang sabi ng simbahan Walang ganun Pero alam nyo bang nasa Bible yung purgatory? Ha? Alam nyo bang nasa Bible ang purgatory? Ala. Biblical yun, nasa Bible. Mamaya ipapaliwanag ko yan. Ngayon na. Gusto nyo ngayon na? Okay, ganito papaliwanag ka. Listen carefully. Natatandaan nyo nung tinuro ko nung nakaraan. Nung translate ni Saint Jerome ang Septuagint, di ba yung Septuagint, yung Old Testament translate into Greek, may napasamang apokripa doon. Nasa apokripa nakasulat yung purgatorio. Wala sa 27 books. Nasa apokripa nakasulat yung prayers for the dead. Doon nakasulat yon. Translate ni Jerome yun Isinama yon sa Bible nitong around 400 AD. Kaya itinuturo ito pero hindi alam ng mga tao, hindi ba sila nagbabasa ng Bible, mga pari lang nakakaalam. Hanggang naging tradisyon na lang. Nakagis na dito na kami nagising, ito na yung paniniwalaan namin. Alright, ganun ang totoong kwentong nangyari doon. Now, bakit hanggang 1500 AD lang? Ito ang kwento nangyari. Noong year 1054, merong East-West Schism. Ano naman to? Naghiwalay ang Katoliko. Nagkaroon ng East Catholic at saka Western Catholic. Ito yung East Catholic, ito yung Roman Catholicism at saka yung Orthodox Church. Nag-away sila, hindi sila nagkasundo sa ilang mga religious doctrines nila. Kaya nag-separate sila noong 1054. Kaya dalawang klase ang Katoliko ngayon. Romano-Katoliko at saka Katolikong hindi Romano, East and West. Nagkaroon ito ng matinding awayan. They hope na magkabalikan sila pero hindi na nangyari. Noong pagdating ng year 1099, dineclare ni Pope Urban na magkaroon na ng Crusaders. Everybody say Crusaders. Ang Crusaders, ito na yung mga sundalong mga Kristiyano. Sila na yung mga pumapatay para makipagyera. Doon nyo na mapapanood yung mga digmaan ng mga nakakabayo, na kami matataas na sibat, yung mga 300, doon na nagsimula yan. Lahat ng mga patayan. Alexander yata, Alexander the Great yun. Ha? Panahon pa yung 250 BC. Matagal na yon. So, iba yon. So, ngayon, year 1099 yon. Pagdating na ika-13th century, ang Bible ay nilagyan na nila ng chapter. Nagkaroon na ng chapters. Wala pang verses, chapter lang. After 200 years, pagdating na ika-15th century, doon pa lang nalagyan ng verses ang Bible. Kaya ang Bible natin may mga chapter and verses na. Noong 14th century, dumating ang bubunik
bubonic plague. Ano to? In short, Black Death. Ito yung pandemic. Nagkaroon ng global pandemic. Milyones ang namatay. 200, 300 million ata ang namatay sa Europa alone. Parang yung pandemic natin ngayon na COVID, naulit ngayon 20th century noong yung 14th century. Now, yung nakita niyo yung maghanap kayo sa YouTube ng palabas na ganyan ng itsura, oh. Nakita mga ano yan, parang mga witch sila, mga doktor yan. Sa halip na maskara, nagsusuot sila ng ganun para hindi sila mahawahan at may hawak silang injection. Ini-injection na nila ang mga may sakit. Dito dumating yung bubonic plague. Alright? So pag nakita kayo ng ganyang pelikula, that's a true history during the Middle Ages. And then, dumating ang ika-16th century. Alright? Nung dumating ang ika-16th century, dito na nahinto ang Dark Ages. Nagsimula na ang Protestante. Dumating na ang Reformation. Okay? Sa pamamagitan ni Martin Luther, pakibasa, 16th century, the Protestant Reformation, ready, begin. The Protestant Reformation begins spearheaded by a German Catholic Jesuit priest, Martin Luther, who challenged the Catholic teaching starting in 1517. The Protestant Reformation begins spearheaded by a German Catholic Jesuit. Jesuit, high-ranking Catholic leader ito. Church leader, priest. Si Martin Luther, who challenged the church teachings in 1517. Di ko na isa-isahin ko na yung mga ano niya. 96 yata yun. Sinulat niya sa, talagang dinikit niya sa sa dingding ng simbahan mismo para yung mga mata makakakita. Dami palang mga maling turo ang simbahan. Dito nagsimula ito. Okay? So, pagdating ng ika-1560, nagsimula na ang First English Bible. Nagkaroon ng chapters, verses, ang Geneva Bible. Ayan, 1560. Okay? Diyan na nagsimula ang mga Bibles natin. Yan ang kauna-unahang English Bible na merong chapter at merong verse. Alright? Now, dumating na mga translations mula 16th century, 17th century hanggang sa 19th, 20th century. Okay? Ano-ano yung mga translations ng Bible? Literal translation. These translations prioritize a literal rendering of the original languages into English. Itong literal translation, kung ano yung nakasulat, kung ano yung nakasulat sa Septuagint, kung ano yung nakasulat sa Latin Vulgate, ito lang yung mga pinagkukuhanan nila eh. Kung ano yung nakasulat sa Hebrew Bible, alright, literal nilang tinatranslate. Kaya, pag binasa mo, parang ang hirap intindihin. Anong mga books ang sample dito? King James Version at saka yung New King James Version. Ayan, oh. Ang English nila malalalim, parang hindi angkop sa kaunawaan ng mga modern English speakers. Yan, yung King James Bible, mga thou, thine, thou hast, yea, yung mga ganon, ano? Thy word is a lamp unto my... Okay, so yan yun, ano? King James Bible, literal ang translation. Ang translation kasi, paglipas ng panahon, napag-alaman na dapat pala hindi tinatranslate ito ng kung ano yung sinabi literal nung unang panahon, hindi na literal kasi yun ngayon eh. May mga words noon na hindi na applicable ngayon. Kaya kinakailangan palitan. Kaya nagkaroon tuloy ng mga revisions ng Bible. Naintindihan natin? Alright. Paraphrase. Everybody say paraphrase. Paraphrase translations are highly interpretive. Pag sinabing interpretive, interpretation na ito nung nagsulat. Yun ang delikado. Kasi sarili niyang yun eh, pakiwari yun eh, na hindi nakabase sa kung ano yung sinabi nung sumulat na yon. Kaya ang mga English dito iba. Ang mga sample dito yung mga Bible na The Message at saka The Living Bible.
Alright, pag nakita kayo ng The Living Bible at saka The Message, ang pangalan, mga paraphrase edition ito. Na word for word, ito yung maganda. Word for word, ang ibig sabihin ng word for word ay formal equivalence. Kung ano yung formal na word na ginagamit noon, na katumbas sa word na ginagamit ngayon, yun ang i-apply natin. Nasusundan natin? Ha? Halimbawa, noong unang panahon, ang formal word na ginagamit sa pagsukat nila ay yung cubits. Alam niyo gaano kahaba ang cubits? 1 cubit. Sa King James kasi cubit ang ginamit eh. Literal eh. Kasi cubit kasi, mula daw dito ang haba hanggang dito. That's 1 cubit. Ha? Tansya-tansya na lang kasi yan. Tansya-tansya na lang yan. Basta 1 cubit, isang haba mula dito hanggang dito, that's 1 cubit. 15, 20 cubits, ang sukatan nila, ganon o. Ganon nila sinusukat. Kaya yung barko ni Noe, no, kung ilang cubits yon, sinukat ng ganon yon. Cubits. Pero, pag translate na sa English, na formal, word for word, gagamitan na ito ng equivalent word in English na hindi na cubit. No? 18 inches kasi to. Alright? Kaya ang nilalagay na nila kung ilang inches, kung ilang meters. Nasusundan natin? Pag nagbasa ka, ano-ano mga Bible ito? Ito, yun yung New American Standard Bible at saka ESV. ESV. Ito yung magandang mga translations. Okay? Isa pa, thought for thought. Everybody say thought for thought. Thought for thought. Okay, dynamic equivalence naman. May mga words kasi sa Hebrew na wala talagang katumbas sa English. Wala talagang katumbas sa English. Pero naintindihan ng mga translators kung ano ang tinutukoy nito sa panahon nila. So, ang katumbas nito ay ito sa atin sa English. Ganon siya translate. Kaya pag pinagsama mo yung Bible na thought for thought tsaka word for word, yun ang magandang version ang bilhin mo. Huwag yung paraphrase, huwag yung literal. Kaya ako hindi na ako gumagamit ng King James. Kasi literal yun eh. May mga words doon na hindi talaga akma ang sinasabi ng writer sa Old Testament. Okay? So, yan yun. Alright, thought for thought, NIV Bible. Okay? New International Version at saka NLT Bible yung binili ko, yung ginagamit ko, New Living Translation. Kaya ang pagkaka-English doon maganda. Malinaw na intindihan pero sakto sa original Greek and Hebrew language. Doon sa kung sino ang sumulat noon. Alright? Now, merong mga study Bibles. Study Bibles include additional study notes, commentary maps, and other resources to help readers understand the context and meaning of the biblical text. So ano yung mga study Bibles daw? Na may mga maps, may mga commentary, sa baba, may mga sulat sa baba, may nakalagay doon sa, may mga number, tapos may mga footnote, may paliwanag sa baba. Yan. NIV Study Bible, ESV Study Bible, Life Application Bible, meron ako dyan, Life Application Bible. Kaya lang King James yung aking Life Application Bible, maganda yung NLT, New Living Translation. Okay? So, for me, mas maganda yung NLT. Kaya lang, bilang teacher, bilang nagtuturo, at bilang nag-aaral, hindi ako gumagamit ng isang version. Lahat ng versions na ito ginagamit ko. Kaya mas safe yun, pagka kayo nag-aaral, na gamitin nyo lahat ng versions para mas malawak ang intindi nyo. No, lahat ng utak ng mga scholars, 100 scholars kasi ang nag-translate sa NLT. 30-some scholars lang ang nag-translate sa King James Bible. At ang NLT at saka NIV, translate ito na marami ng mga resources na pinagbasihan. Hindi kamukha ng 16th century King James Version, pinagbasihan lang nila Septuagint. At saka yung kay Jerome. Nakakuha natin? Kaya may King James Bible nung unang panahon na merong apocryphang kasama eh. Ha? Alright. So, Tagalog Bibles, ang Biblia.
Alright? Maganda yan. Nakabase din yan sa... Kaya lang yan yung Tagalog na malalim ang pananagalog. No? Yung, ang Biblia na yan, ginagamit yan ng dating daan. Yan ang Biblia ang ginagamit nila. No? Maraming Baptist ang ginagamit ang Biblia. Alright? Yan ang Bible nila. Kasi nakabase yan sa New American Standard Bible doon sa word for word. Okay? Kaya lang, ang pananagalog niya kasi, hindi katulad ng Magandang Balita Biblia na mas madaling maintindihan. So para safe, no, gamitin niyo ang Biblia, ang Magandang Balita Biblia at saka FSB, yung tatlong yan. Ginagamit ko yan pag nag-share ako. Alright? FSB, Filipino Standard Version. Okay? So itong mga Bibles na to, mura lang to, mga 200 lang to, 100 plus hanggang 600 plus ng mga hardbound Tagalog Bibles na ito. Okay? Now, original scrolls discovered in the Dead Sea. Ito ang maganda ha. May mga na-discovery kasi na mga original Hebrew scrolls sa Dead Sea noong 1947. Grabe ano? 1947, after the World War ito. Okay. At ang tamang-tama, nakabalik na sa Israel ang mga Hudyo galing sa iba't ibang parte ng mundo. Okay, ito ngayon, saan yung Dead Sea located? Ito ang bansang Israel, nasa gitna. No? Ang Qumran, lugar ng Qumran ay katabi ng Jerusalem. Palakihin natin, yan. Ang Jerusalem at Qumran, nandyan lang yan. At ang Qumran ay located sa gilid ng Dead Sea. Diyan nakita itong mga Bible na ito na original Hebrew Bible na nakatulong lalo para ma-translate ng mas maganda at mas reliable ang ating mga translations ngayon. Na ang biblical translation natin ay mas reliable. Sino yung mga nakadiscover? Ito yung dalawang lalaking ito. Mga Arabo sila. Ha? So ang kwento daw dyan, mga shepherds to eh. Pagkatapos may nawawala silang tupa. Hinanap nila ngayon na magpipinsan tong dalawang to. Hinanap nila. So, nagbabato-bato sila sa isang lugar at pagbato nila, napunta yung bato nila sa kuweba at may tumunog na parang jar na nabato sila. Nabato nila, tumunog na ano yan? Parang may jar sa loob. Pinuntahan nila sa kuweba yung jar at pagpunta nila baka may treasure. Naku, magkakapera tayo. Pagkuha nila, mga rolyo-rolyo nakalagay. Scrolls. At ang nakasulat, itim na scrolls at ang mga nakasulat doon masyado ng luma, din lang mabasa. Hebrew pala, ay mga Arabo to eh. Ang ginawa nila, pansiga na lang natin to, pansiga. Pansisiga na. Inuwi nila yung mga para pansiga. Pero sabi ng huwag mo na pansiga yan, baka mabenta pa yan, baka mukhang antique eh. Benta natin, dinala na sa black market, binibenta na ng $100. Nung mapansin nung pinagbentahan, binenta ngayon sa monastery, sa simbahan. Binili ito ng napakamahal na halaga. Hindi ko na matanda kung magkano binili. Nung mapag-alaman na ito pala ay Old Testament Bible, binibili ngayon ng Inglaterra ng 250 million. At mula noon, nagsimula na ngayon, saan ito galing? Baka may mas marami pa nito. Pinuntahan na ng mga archaeologists. Hindi lang itong dalawa, kundi yung Qumran, yung Dead Sea. At naghalukay pa sila, doon, nag-scramble na sila ng marami pang artifacts at marami pa silang nahalukay. Mga punit-punit na mga rolyo at sama-sama nila into pieces. Ayan ang kuweba ng Qumran. Ayan. Ayan, dyan nila nakuha yung tawag dito, yung pots. Ayan, ito yung mga pots na basag-basag, pinagdikit-dikit na lang dyan nakalagay yung mga rolyo na nakuha nila. Alright, ito yung mga itsura ng rolyo noon, nakuha nila. Pero noong ito'y linisin, doon lumabas yung mga sulat. Ayan ang mga lumabas na sulat. Alright, no, kitang-kita, Book of Isaiah, buong Book of Isaiah nandoon. Chinek nila ang translation natin, saktong-sakto sa nakasulat talaga doon. Pati yung Tanak. Ayan, nasa museum na ito, milyones na halaga nito. Ito yung nakuha ng dalawa eh. Binenta lang sa $100.
Okay? Ayan, may mga nakukuha pa silang mga maliliit. Ayan. So, yan yung bilang katunayan na talagang ang salita ng Diyos ay preserved. Amen? For some reason hanggang ngayon, din lang malaman paano na-preserve ito for some 1,500 years before Christ, thereabouts, hanggang sa panahon ngayon, nakarating sa atin. Alam nyo, ito naman ay mga skin lang ito ng hayop eh. Di ba nabubulok na dapat yon? Pero hindi nabulok. God preserved His word. Anong sabi diyan ni Jesus? Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. That's how beautiful the Bible is. Amen? Kaya dapat mahalin natin to. Dapat alamin natin ito. Kasi matindi ito. This is the best treasure that we have. More than gold, more than silver, more than money. Ang yaman mo pag meron kang Bible. Amen? Antique ito. Alright? So, maraming salamat. Kung kayo'y may katanungan, ay pwede kayong magtanong. Alright? Purihin ang Panginoon. Now, hanggang dito na lang. Salamat sa mga sumusubaybay sa atin, sa ating kwento. Ito'y history. Purihin ang dakilang Diyos sa kanyang kabutihan. Saglit ay manalangin. Purihin ka, Panginoon. Maparangalan ang iyong pangalan. Sa hapon na ito, salamat sa iyong kaalaman at karunungan sa amin. Salamat sa iyong salita na binigyan mo po, Panginoon, ng buhay sa amin at nalaman din namin kung paano lahat ito ay nagsimula at paano ang Biblia nakarating sa amin. At maraming salamat, Panginoon, nakilala ka namin. Bago sa time na kami kunin mo, nakilala ka namin, Panginoon. We thank you, Lord. This is the best gift you have ever given us. To know you, to know your word, and to have time to study your word. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Purihin ka, dakilang Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus Ama. Amen. Okay, salamat po. God bless you all. Until next Sunday.